Bigyan nga po natin malakas na palakpak ang ating Panginoon. Praise God. Pakibati niyo po yung mga katabi niyo. Welcome niyo ho. Yan. Yung mga nasa likod, meron pa tayo rito. Ang luwang, oh. I-occupy niyo. Para kung may dadating na late, dyan na lang sa likod. Ayan, occupy niyo yung sa harap. Mga ushers natin, paki-guide sila. Okay, sige. Pero kung gusto nyo talaga dyan sa likod, ayaw nyo patinag, okay na rin. Mahalaga, nandyan kayo. Pakisabi nyo nga ho sa katabi nyo, gaano kahalaga sa iyo ang Bible? Hindi, wag niyong ulitin yung sinabi ko. Sabihin niyo sa katabi niyo kung gaano kahalaga sa iyo ang Bible. Okay. Yung nagsabi sa iyo kung gaano kahalaga sa kanya yung Bible, tanungin mo, may Bible ka ba? May Bible ka. At pag sinabi niyang meron, dala mo ngayon. Nasa bahay niyo ba? Baka wala rin sa bahay niyo. Alam mo, maraming tao nagsasabi, mahalaga ang Bible, pero wala silang sariling Bible. Meron siyang sariling sapatos. By the way, salamat. Pagdating ko, meron akong gift to na inabot sa akin. Pastor, shoes. So, isinuot ko kaagad ito. Kaya, salamat sa Panginoon. Mahalaga sa atin, sapatos, damit. Pag natutulog kayo, mahalaga ba sa inyo yung may kumot kayong sarili? O nakikikumot na lang kayo? Unan, mahalaga. Meron kayong kumot, meron kayong unan. Pero bakit ang daming Kristiyano walang Bible? Ang dami. Ang daming Kristiyano walang Bible. Sa akin, yun po ay pagpapatunay, hindi sa kanya ganong kahalaga ang Bible. Alam nyo, yung lahat ng Kristiyano na tumibay sa pananampalataya, tumibay dahil sa salita ng Diyos. Without the Word of God, never, not in any way, will we grow in faith. No. No way. Kaya maraming Kristiyano, bansot. Yung iba nga, bonjing. Ang tanda ng Kristiyano, hindi pa nakaka-bless. Bakit? Kasi yung Word of God, hindi ganong pinahahalagahan. Si King David, sa kamangha-mangha yung sabi niya, sa Psalms 19 verse 10, sabi niya, sa Psalms chapter 19 verse 10 and following, sabi niya, the Word of God is sweeter than honey and honeycomb, more precious than silver and gold. Pinakamahal na bakal ang ginto at ang silver. Pero sabi ni King David, the Word of God is sweeter. Sabi niya sa Psalms 19 verse 10, sweeter than honey. Pag pupunta kayo sa Baguio, maganda po dumaan sa sa Good Shepherd. Ang sarap ng honey ron at saka yung tawag dito, ube. Meron doon nagpunta, ang testimony niya, ganito, missionary. Dahil mahilig siya sa honey, bumili siya ng isang bote. Umupo siya, tinikman niya, nasarapan. Kagaganon, naubos niya yung isang bote in one sitting. Pagkatapos, tinaktak niyang ganon sa kamay niya. Alam niyo yung natira doon sa kamay niya, nilik niya. Dinilaan niya yung kamay niya. Sa sarap daw ng honey. Pagkatapos nun, may Bible siya, dahil hindi pa naman siya nagmamadali, binuksan niya, binasa niya ang Book of Psalms, chapter 1. And then after reading, nagbigay siya ng conclusion. Ganito rin sabi niya, sabi ni King David. The Word of God is, honey is sweeter, but the Word of God is sweeter than the honey, and much precious than silver and gold.
Sana halimbawa dito, biglang may nagbukas nung sliding door at sumigaw. Magpapaagaw ako ng ginto. Ano kaya reaction natin dito? Di kaya may sumigaw, Pastor Gam, mamaya mo na ituloy yung preaching, makiagaw ka na rin. Di kaya ganon. Kung merong magsasabi na, sige, paagaw ka dyan, ako dito. Pastor Gam, tuloy mo yan. Tuloy mo yung preaching mo. The other night, merong nagpipreach, biglang nag-brown out. Tumigil mag-preach yung preacher. Sabi nung mga nakikinig, hey preacher, go on with your preaching. The Word of God is the light of this world. So with or without light, go on with your preaching. Ang galing sabi ko, ang galing naman nun. Ngayong umaga, mag-aaral tayo tungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos. The importance of the Scripture, the written Word of God. Tayo po'y manalangin. Amang banal, aming Diyos, kami po ay namamanhik sa iyo. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral na ito. Bigyan niyo kami ng sapat na talino, pangunawa upang ma-absorb namin to the max, Panginoon, yung importance ng message. And use me as your spokesperson. Speak to your people in simple terms yet powerful, Panginoon. Maghari ka sa amin, mangusap ka, makikinig kami. Bless us, Lord. Glorify your name, magnify your name, O God. In Jesus' name, we pray all these things. Amen. Amen. Huwag niyo pong masyadong titigan yung sapatos ko. Huwag po kayong magtanong kung sino nagbigay. Wala na raw siya ibibigay. Okay. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, ating text, 2 Timothy 3, 16 to 17. Basahin po nating lahat sabay-sabay. Okay. Ang may sulat po nito, si Apostle Paul. Sulat niya kay Timothy. Na noon, siya ay nagpapastor sa church sa Ephesus. Si Timothy ay isang mahiyaing tao. Bukod sa siya ay bata pa. So itong si Apostle Paul, ini-encourage siya. And by way of encouraging him, sabi niya, be seasoned. Preach the word in season and out of season. Meaning, every time be ready to preach the word. Preach the word, not yourself. Kasi maraming mga preacher, ang pinipreach nila, sarili nila. Yung testimonyo nila, hindi yung word of God ang naha-highlight. So to this effect, yung sabi ni Paul kay Timothy, mahal ka yung patotoo na ginawa mo ng Diyos sa buhay mo. Pero more important is the Word of God. Naku, lalo ngayon, ang dami-dami mga nagtuturo kung ano-ano yung tinuturo. Nalilito tayo minsan eh. Yung paraan ng pag-worship, no? Kung ano-ano yung tinuturo, yung iba nagsisiraan pa. Nagsisiraan. At yung iba ginagamit ang Word of God, pagdidebate. Ang proper use of God, Word of God, dito sabi sa ating text, all Scripture is inspired. Tignan mo ang Word of God as inspired. Sa Greek ho, ang ginamit dun sa word na inspired, theopneustos. Again, theopneustos, meaning God's breath, hiningahan ng Diyos. Mga kapatid, sa Bible, merong dalawang bagay lang na hiningahan ng Diyos. Dalawa lang sa pagkaalam ko. Ang una o ang isa, tao. Nung nilikha ng Diyos ang tao,
pinorma niya sa putik o sa alabok. At nung nakaporma na, hiningahan niya sa nostrils. And having said that, ang kasunod na statement sa creation ito, and man became a living soul. Ang tao ay nagkaroon ng buhay. By the way, ang ginamit po doon na buhay is hindi po bio. Sue ang ginamit sa Hebrew. Sue. Buhay, alam niyo ko po kung bakit. Kasi special yung life. Special kasi merong divine component which is yung hininga ng Diyos. Nagbigay buhay sa tao. Kaya buhay ang tao. Yun ang kaibahan ng tao sa hayop. Ang mga hayop walang hininga ng Diyos. Tao lang ang may hininga ng Diyos. May kaluluwa. Kaya pag sinabing, wala ka namang kaluluwa, alam niyo sinasabi ng tao na yon, animal ka, hayop ka. Pero kung tao ka, meron kang kaluluwa, merong divine portion sa iyo. So yung katabi mo, pakitignan mo yung katabi mo, merong divine component yan. Merong bahagi dyan ng Diyos, kaya huwag mo siyang lalait-laitin. Hirap sa ibang tao kung manlait, wagas eh. Wagas. Kung nakakamatay ang panlalait, ang dami mo na sigurong napatay. No? Kasi kung manlait ka eh. Well, anyway, again, Scripture is one, and then I mean that man is one or humanity is one. Second is the written Word of God. Ang salin sa ibang salin, Scripture. Scripture. Dahil hiningahan ng Diyos ang Scripture, may buhay ang Bible. Napansin niyo ba na ang Bible ay nakapagbabago ng isip ng tao? Yung perspective mo kayang baguhin ng Word of God. Marahil alam mo ang theory of relativity ni Einstein. Pati yung pag-formulate ng formula, yung pag-ano ng formula ni Einstein. Marahil knowledgeable ka sa thermodynamics, sa physics, pero yung mga pinag-aralan mo bang yan, nabago buhay mo? Marahil yung iba nagsasabi, oo, nabago buhay ko, naging edukado ako, at yumabang ako. Yumabang, yung bang education niya, pinagmamalaki na niya. No? Yung bang alam nyo ang logarithmic function, hanggang ngayon, yung sine, cosine, yung mga tangent na yan. Ako dati alam ko, pero ngayon wala na, kinalawang na. Pero kahit alam ko, hindi pa rin ito nabago ang buhay ko. Again, ang tatay ko, naniniwala sa edukasyon. Kaya sinikap nilang pag-aralin ako. Sa awa naman ng Diyos, kahit pa paano may natapos. Pero mga kapatid, uulit-ulitin ko to. Ang edukasyon mahalaga. Pero hindi edukasyon ang nagpapabago sa buhay ng tao. Nagpapabuti o nagpapasama, no way. Importante yan, pagtatrabaho. Young people, mag-aral kayo na mag-aral. Kailangan nyong makatapos ng edukasyon nyo. Ang hirap maghanap ng trabaho. Pwera na lang kung magbi-business kang sarili at may kapital ka, ang business mo, vulcanizing, bumili ka na lang ng mga pantapal ng gulong. Yun na lang. Pero pagtapal pa rin, pinag-aaralan eh. Mahalagang edukasyon, but it's not the education that makes a person a better person. Ang nagpapabuti sa tao is the Word of God. So much so, even the Lord Jesus Christ said nung siya tinetempt ni Satanas, 40 days, 40 nights, ang Panginoon nag-fasting. By the way, huwag niyong gayahin yung ginawa ng Panginoon, 40 days, 40 nights. Hindi kailangan. Hindi niyo kailangan mag-fasting ng 40 days, 40 nights. Mamamatay ka. Makukuluntoy ka. Yung iba kasi pag nagpa-fasting, nagmamalaki pa eh. No, yung nagpa-fasting ako, pati mukhang fasting na eh. The Lord Jesus Christ, when He fasted, resulta yun nung kanyang meditation. Hindi niya rin sinadya yun. Naging resulta lang yun. Ngayon, kung kailangan mo mag-fast, why not? Go on fasting. Pero
Hindi yun need na magpapakala mo banal ka pagka nag-fasting ka. Ang nagpapabanal is the Word of God. Sabi ng Panginoon, kay Satanas, sabi niya, Satanas kasi, makapangyarihan ka, gutom ka. Itong mga baton na to, palitan mo ng tinapay. Ano sagot ng Panginoon? Sa Matthew 4, verse 4, sabi niya, man shall not live by what? Bread alone. Kasi sa Middle East, kung saan din nasulat ang scripture sa Greek at sa Hebrew, ang kinakain ng tao, tinapay. Kung sa Pilipinas, sinabi yun ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, man does not live by what? Rice alone. Or fish, rice and fish alone. No. Pero ang point niya, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao. Maraming tao ang tingin, pagka kumain ka, sagana ka sa pagkain, mabubuhay ka na. Ang daming tao sa pagkain din namatay. Diba? Sinasabi ko sa inyo palagi, ingatan nyo pagkain ninyo. Huwag kayong kain ng mga spiritual food. Spiritual food, gaya ng crispy pata. Spiritual food yan. Bulaklak, chicharong bulaklak. Spiritual food yan. Kasi ilalapit ka niyan sa Diyos. That will bring you closer to God. Kaya iwasan nyo yan. Ang pagkain masarap, pero hindi siya sigurado na nakakaayos ng buhay ng tao. Yung nga lang maling pagkain, baka bigla ka mag-LBM lalo pa ako katulad kita. Tubig lang, pag nakainom ako ng maling tubig, maya-maya LBM na ako So hindi common pagkain, okay na. Yun ang sabi ng Panginoon, man does not live by bread alone. Pero ang kasunod, mas importante, but by the word of God that comes out from His mouth. Ngayon, ang word of God, mga kapatid, is the Scripture. The Scripture. At uulit-ulitin ko sa day by day, ayan, narito yung ating pastor sa sa Dasmariñas, sa Binyan at sa inyong lahat. Gusto ko sabihin sa inyo na ako po ay naniniwala that the Bible, itong hawak ko, is the written Word of God. Hindi lang siya nagko-contain ng Word of God. It is the Word of God. Hindi necessarily yung word per se, yung idea niya. Sabi nung iba, kinontes ako Pastor, basahin niyo yung 1 Corinthians 1, 1-3. Sabi kasi ron, I, Paul, say this to you. Sino nagsasalita dyan? Sino nagsasalita? Sabi ko si Paul. O kita nyo, hindi word of God yan. Word of the Apostle Paul. Mukhang totoo sa argumento niya. Pero sundan nyo tong argumento na to. May sasabihin ako sa asawa ko, Mark, sasabihin ko sa nanay mo, sabihin mo, ang bait, daling ang bait-bait mo. Mark, sabihin mo sa nanay mo. Yung sinabi ko. Sino nagsabi nun? Sino huling nagsabi? Si Mark. Pero kanina yung salita na sinabi niya. Siya yung nagsalita pero galing sa akin. Si Paul ang nagsalita pero galing sa Diyos. Nakukuha niyo yun, Yung mga writer ng Word of God, ng Scripture, bali 66 books ito. 27 ang New Testament, 39 ang Old Testament. So, 66 books ito. Written by no less than 40 authors. For less than 4,000 years na compile ito. No less than 4,000. Hindi sila magkakakilala. Pero ang isinulat nila, iisa ang essence. Ang Panginoon. Actually, miracle yon. Pag hinawakan niyo ang Bible, may hawak kayong miracle. The Bible. So ako, naniniwala that the Bible is the written Word of God. Merong isang lalaki by the name of Martin Luther. Si Martin Luther is a priest. Pari ho siya. Monk ho siya. Isang matalinong
tagapangaral. Pero ang maganda sa kanya, siya ho ay student of the Word of God. Nung nag-aaral siya ng Word of God, personal ito, talagang nagbibigay siya ng panahon. He came to a point na sa dami ng religion, predominant na ang Roman Catholic that time, na nagtuturo ng kung ano-anong katuruan. At ang isa sa mga itinuturo is the infallibility of the Pope, na ang Pope daw, pag may sinabi, ex cathedra, hindi nagkakamali. At wala siyang pagkakamaling magagawa. Kaya pag sinabi ng Pope, gagawin ng lahat. No questions asked. Ni-rebat yun ni Martin Luther. Sabi niya, sa 95 theses na ipinost niya sa mga pintuan ng mga churches, by the way, hindi lang na Catholic sa Germany, hindi lang. Actually, nag-journey siya. Lahat ng pwede niyang paglagyan ng 95 theses niya, ipinost niya yon. Alam niyo ang number 1 thesis ni Martin Luther kung ano? Sola Scriptura. Pakisabi niyo. Sola Scriptura. Meaning, Bible alone. In all matters of faith and conduct, the Bible should be considered as the final authority. Yun ang ibig sabihin ng Sola Scriptura. Sa lahat ng paniniwalaan, sa lahat ng ipamumuhay at ituturo, Bible ang final authority. Sino ang final authority mo sa sinusundan ngayon? Mga kapatid, ako ho ay isang simpleng mangangaral lang. Huwag ako ang authority nyo. Ang authority mo is the Word of God, the Bible alone. At huwag din kung sino pang naririnig yung nagtuturo. Baka may nagtuturo sa inyo, nakarinig kayo ng ganito. Ganito gawin mo at magkakaroon ng miracle. Yung sardinas, magkakaroon ng ulo yan. Ganito gawin mo. Huwag kayong maniniwala doon. Yun ay kabulaanan. By the way, meron talaga nagsabing ganon. Bakit ang unang miracle ni Jesus ay changing of water into wine? Bakit hindi niya nag-miracle na yung sardinas, nilagyan niya ng ulo? Nagkaroon ng ulo yung sardinas. Ang sagot ko lang, ano bang pakialam mo sa gusto ng Panginoon? Mas marunong ka pa ba sa Panginoon? Yun ang need nung time na yun eh. Problema nung bagong kasal na ubusan ng wine. Ang wine, napaka-importante sa socialization noon. So yun ang inatenan ng Panginoon kung ano yung need, ano problema. Kapatid, kung ano ang need mo, yun ang aatenan ng Panginoon. Yun, maniwala kayo sa akin kasi yun ang sabi ng Scripture. Hindi yung pangangailangan ng iba, yun ang i-impose sa'yo, no. So, sola Scriptura. Napakahalaga. Ngayon, sa ating text, tignan nyo, ano yung importansya ng Scripture ayon kay Apostle Paul, the Word of God. Sabi niya, all Scripture is inspired. Yun po yung tiyop ni Ustos na sinasabi ko kanina. Ito po ay hininga ng Diyos. So ang salita, inspired, habang binabasa mo kapatid, makikita mo, something is happening sa isip mo, sa kalooban mo, nagkakaroon ng transformation. Ang Word of God ay pwede kang baguhin, bigyan ng tamang perspective sa buhay. Hindi komot kumain ka okay na buhay mo. Sabi ng Panginoon, ang Word of God, bibigyan ng sustenance niya ng buhay mo, yung moral condition mo, yung karakter mo. Ang tinapay, hindi. Pagkaubos niya, wala na. Gutom ka na naman. So yon, Word, all Scripture is inspired. So pakiramdaman nyo sarili nyo. Pagka binabasa nyo at ikaw ay naniniwala na inspired dito, tapos mong magbasa, hindi lang information ang magbibigay sa iyo. Ang magbibigay sa iyo, bagong pag-iisip, transformation of the mind, and even your character. Alam niyo mga magulang, yung mga anak natin na may mga maladaptive behavior, sabi ng mga child psychologists, pwede silang mabago kung sila ay naiimplantan, natataniman ng Word of God.
So pag kinausap nyo yung anak nyo at nagturo kayo, hindi man kailangan yung by verse eh. Sasabihin nyo, anak, sabi sa John 3 verse 4. Anak, sabi sa Ephesians chapter 2 verse 2. Huwag naman ganon, para ka namang, baka hingang ka ng anak mo ng ano. Nay, saan ba nakalagay sa Bible yung ang ulam natin ngayon, pritong bangus? Baka hanapan ka ng ganyan. Prinsipyo ang itinuturo, the essence. Nay, may nanliligaw sa akin, 3. Sino ba sa kanila ang sinasabi sa Bible na sasagutin ko? Si Carding, si Carling, o si Carlos? Sino sa 3? Walang nakalagay doon. Ako nga, wala naman nakalagay sa Bible na Gami, magiging asawa mo, Mila ang pangalan. Wala. Kayo ba meron? Sino rito na ang nagbabasa ka ng Bible ganon. So, ang point, pag nagturo ka sa anak mo, hindi kailangan verse by verse. The principle. Ang una, sabi, having said, all scripture is inspired. Scripture is profitable daw. All scripture is profitable for, 1, doctrines or teaching. Naghahanap ka ng tamang doktrina, ano ba ang tamang pagsamba? Hanapin mo sa Bible. Yung iba, ang tamang pagsamba, yung talong ka ng talon, yung pagka nagkagulo na, nagsisigawan na hindi mo na maintindihan yung mga pinagsasasabi, at merong mga umaakyat sa pader, nagpapagulong-gulong, yung ba ang sinasabi na tamang pagsamba? Hanapin mo sa Scripture at tuturo sa'yo ng Scripture yung true worship. Ano ba ang tamang pananampalataya? Anong relihiyon? Hanapin mo sa Scripture. So, all Scripture is profitable for doctrines, teaching. Second, for reproof. Alam niyo po yung salitang reproof? Yun po ay yung, halimbawa, nagbabasa ka. Tapos gusto mong maanohan na tama ba itong sinasabi nito? Chine-check mo. So, wag mo siyang i-check sa turo rin ng ibang nagtuturo. I-check mo siya sa turo ng Bible. For reproof and for correction. So, nakita mo mali. Tuturo mo tama. Ano ang tama? No, ano ang tama? Mga kapatid, ngayon, prevalent na naman yung turo na, I don't know kung narinig nyo na po ito, situational ethics. Situational ethics. Kung ano yung sitwasyon, umaksyon ka based sa sitwasyon. Mga kapatid, hindi po tama yon. Kanina, nagdadrive papunta rito yung anak ko, si Mark. Sabi ko, anak, meron akong nakita ngayon nakapost yung road rage. Ang sitwasyon, naggagit-gitan, nagalit. So, ang sitwasyon, nag-dictate ng galit. Dala ng galit, alam yung ginawa, pinagbabaril yung lahat ng nakasakay sa isang sasakyan. Patay lahat yung nakasakay, pati bata. Tama ba yon sa sitwasyon? Kahit ganon yung sitwasyon. By the way, mga nagdadrive dito ingat kayo sa pagdadrive. Ang dami mga tricycle driver, motor, kung magsisingit, grabe. Ako, bago ako na-stroke, speaker ako sa Novaliches. Pauwi, green light. Ano ba ang ibig sabihin ng green light sa traffic light? Ano? Go. Yung yellow. Yellow. Warning, warning. So, medyo stop ka noon. Ang red. Sa iba, hindi ganun ang meaning. Sa iba, ang meaning, green, go. Ang yellow, faster. Ang red, stop. Pero pag yellow, faster. Kaya ang daming nababangga pag yellow ang traffic light So, ingat mga kapatid na driver Ako, di green. Red, biglang nag-green. Siyempre, bubuelo ka pa, hindi ka agad tatakbo yun. Merong motor sa likod ko, busina ng busina. Siyempre, alam niyo, minsan nakakainis yun So, ako naman, hindi naman pwede ako magpatakbo na mabilis. Alam ginawa ng driver? Kinat ako. Pagkat na ganon, tinamaan ako dito sa gilid.
So ginawa niya naman, banda ron, tumigil, bumaba. Akala ko mag-a-apologize. Di bumaba rin ako. Pagbaba ko, pag ano niya, siguro nakita ko, nalakihan sa akin. Bumalik sa motor, biglang takbuhan, tulin. Sa iba, hahabulin pa yon at maghahagaran yon eh. Magsasakitan yon. So sa situation, mga kapatid, huwag kayong magre-react based sa sitwasyon. React in accordance with the Word of God. And ano ka, pinagbintangan ka, sinabihan ka ng masama, paano ka magre-react? Sinabihan ka ng hindi totoo. Buti kung totoo, pag sinabihan ka, naman ikaw, sobra ka na, pagwapo ka ng pagwapo. Pagka gano'n, huwag ka na rin mag-react. Thank you na lang. Yung iba, sinungaling ka naman. Yung ganun pa dating eh. Kinumend ka na nga eh. So, react in accordance with the Word of God. May mga nagpapayo ganito. Niloko ka ng asawa mo, nagloko siya. Magloko ka rin. Maraming nagpapayo na ganon. Kung kaya ni Mister, kaya ni Mrs. Hindi ka na makatiis sa asawa mo, kasal kayo, hiwalayan mo. Yan basis ng sabi ni Moses. Sabi ni Moses yon, ang sabi ng Panginoon. Hindi sabi ni Moses, susunod na kayo. Kasi ang sabi ng Diyos, ng Word of God, what God has joined together, let no man separate. Yung mga mag-asawa, nandito ngayon, tignan mo asawa mo. O yan. Hindi ka pa ba sawa dyan? Kahit sawa ka na, hanggang mamatay, kasama kayo. Magsasama kayo. At walang problema sa buhay ng mag-asawa na hindi masosolve basta kasama ang Diyos. Pero wag na kayong maghintay pa ng problema. Wag na. Live in accordance with the Word of God. That is sola scriptura. Profitable for teaching, for correction. Can you imagine, yung mga Hudyo talaga inilalaban nila kay Jesus. Sabi, si Moses pumapayag. Maghiwalay ang mag-asawa. Sabi ng oy kayo, si Moses, magkanyak kayo nila Moses. Ang sabi ng Diyos, pansin niyo yon, the Word of God from the beginning tells us that no man shall separate, man and woman shall not separate, not until death. Kaya merong till death do us part. Huwag nyo namang ipanalangin ng asawa nyo na sana kunin ka na. Kasi till death do us part eh. So, live and act and react in accordance with the Word of God. Beneficial for teaching, that is doctrine, for reproof, for correcting. And yung verse 17, ang ganda. Paki-flash ulit yung verse 17. 2 Timothy 3 verse 17. Pakibasa po ulit. Go. Ang ganda niya, no? So that the man of God, yung man dyan is generic, pati women kasama. Meron tayong guidance for us that will enable us to live a life that is pleasing to God. No, yung Word of God, yung guidance natin. May equip tayo for holy living. For holy living. Dito pa lang makikita nyo na yung kahalagahan ng Scripture o ng Word of God. So, kung dito meron sa inyo na iniisip nyo, ba't alam ni Pastor na wala akong Bible? Hindi ko alam, hula lang yon. Sabi ko lang yun. Pero kung wala kang Bible, ganito gawin mo. Mag-ipon ka, piso-piso, isang araw. Sa isang araw, sa isang taon, meron kang 366 pesos. Leap year ngayon. Di ba? Leap year ngayon, 366 days. At the end of the year, pwede kang bumili ng Bible na sarili mo. Huwag kang manghingi ng Bible kasi pagbigay lang yung Bible, walang value halos eh.
kung saan iniiwan, hindi binabasa. Ako nga, gusto ko sabihin dito hindi ako nagbibiro. Wala kang pambili ng Bible. Meron kang lote. May sarili kang lote. Imagine, nakabili kang lote, wala kang sariling Bible. Sanla mo muna yung lote mo. Bumili ka ng Bible, tsaka mo na tubusin yung house and lot mo pag may Bible ka na. O kaya, benta mo bahay mo, bumili ka ng Bible. Kasi napakahalaga Bahay natin, all our properties, lahat yan will perish. But the Word of God will go on and on and on unto eternity. Yun yung value ng Word of God. Walang kayamanang pwedeng mag-ayos ng buhay mo. In fact, maraming mayaman, gumulo pa buhay No isang araw, ipinlas sa, merong nag-share sa akin, 10 richest Pilipino. Grabe yung kayamanan pala nila. Grabe. Yan lang kay Willie Rebillame. Sabi ko, ganito pala kayaman itong tao na ito. Meron siyang 2 yate. Meron siyang 2 rin ba o 3 helicopter. At malaking eroplano. Ganito kayaman to. Grabe. Pero, tignan nyo, ang daming bumabati ko sa kanya, daming naiinis sa kanya naayos ba nito yung buhay? Hindi ako kasama sa bumabati ko sa kanya, sineshare ko lang po ito sa inyo. Chavit Singson lalo, grabe ang kayamanan. No, grabe yung eroplano niya na Boeing. Pwedeng magtayo ng sariling Cebu Pacific But the point is, lahat ng yan will all perish. But the Word of God will live forevermore. So napakahalaga niya. At no amount of money can remove your anxiety. Alam nyo sa akin, napakagandang medication, antidote, meditation of the Word of God. Sabi sa Psalms chapter 1, verse 1 and 2, Blessed is a man who does not listen to the advice of the wicked, but he meditates on the Word of God. And, ang maganda ito, his delight is on the Word of God. Alam niyo po yung word na delight. Dati merong ice cream na ginagamit sa advertisement yung word na delight. Yung monthly delight, yung ganon. Yung delight, yung parang pag naisip mo, nagsasalaybate ka, nag-hunger ka doon. Ang isang tao daw na umaayos ang buhay, may magandang buhay ay ito. Yung kanyang desire is the Word of God. May delight siya sa Word of God. Ako, gusto ko pa rin mag-improve dito, mga kapatid. I have to confess na mas madali sa akin mag-open ng Bible, mag-meditate, pag magtuturo. Pero yung personal, gusto ko kayong i-challenge Siguro for the next 30 days lang muna. Next 30 days, every morning, bago ka mag-almusal, kumain ka muna ng Word of God. 30 days lang. Naniniwala ka after 30 days, somehow makukondisyon ka na gawin yon, yung meditation ng Word of God. Yung mga mag-asawa, kami minsan ni Mila sumasablay yung minsan sa gabi na kami nakakapag-devotion. Pero ang maganda ito bago pa tayo gumawa ng kung anumang bagay ng mga mag-asawa, hanap buhay or linis ng bahay, paglalaba, kung ano pa man, Word of God na muna. Pwede ba challenge natin yon? Sino gustong sumali ron sa purpose na yon? 30 days lang, 30 days. 30 days lang. Pwede pumikit tayong lahat. Pwede lahat pumikit at magsabi,
Ito sa challenge na ito, lahat ng nagsasabi, Pastor, susubukin ko yan. 30 days, sa umaga, pagising ko, Word of God kaagad ang bibigyan ko ng pansin. May memorize kang passage, i-recite mo. Mag-open ka ng Bible. So, sino ang nagsasabi, pakitaas ang kamay, join kayo? Yung mga gusto mag-join yan. Sige ho, i-ano nyo. Wow, marami, praise God. Hallelujah. Panginoon, kami po ngayon ay niremind mo lang ng kahalagahan ng Scripture. Turuan mo kami, Panginoon, upang lalong maging masagana ang buhay namin kasi yun naman ang pangako mo. Ang written Scripture, Panginoon, ay beneficial for teachings, for doctrines, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Salamat, Panginoon. And again, ina-acknowledge namin that the Word of God is sweeter than the honey and much precious than silver and gold. So makita mo, Panginoon, na sa commitment namin ito, magawa po namin until ma-use na kami na sa aming habang buhay, Panginoon. Mabigyan ka namin ng kaluguran sa pagbibigay halaga sa written Word of God sa Scripture, na ito ang aming batayan ng lahat ng pananampalatayanan at ipamumuhay. Ito rin ang aming magiging batayan sa pagtuturo, Panginoon. Hindi sa turo ng kung sino man, kundi turo mo based on your written Word. At nawa, Panginoon, ang paalalang ito, ang mensaheng ito, maging malalim ang impresyon sa buhay, isip at kalooban ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Again, mga kapatid, gusto ko lang ulitin bago ako bumaba that the Word of God is very important. Very important. It is sweeter than the sweetest sweets in the world. It is more precious than gold. More precious than silver. God bless, mga kapatid.